Bella woke up, feeling lightheaded even after what happened last night. Hindi na siya nagtaka. She always find comfort and security whenever Xandro is around. Nakaunan siya sa kaliwang braso nito habang nakayapos naman ang kamay niya rito. Nakapaikot din ang kabila nitong kamay sa baywang niya. She felt him moved when she snuggled her face on the crook of his neck. Mas lalo namang humigpit ang yakap nito sa kanya. "Are you alright, sweetheart? Are you hurt?" Tanong nito. He then placed a kiss on her temple. "No, I'm good, and thank you for saving me, for taking care of me last night." Bulong niya. She couldn't meet his gaze, nahihiya siya dito. Tatayo na sana siya ngunit naunahan siya nito. Ang bilis talaga nitong kumilos kaya ngayon ay nakayakap na sa kanya. He started kissing her from her forehead down to her nose and all over her face. And she can't help but whisper when he kissed her neck. "Xandro naman eh." Kunwa ay angal niya ngunit ipinagkakanulo naman siya ng kanyang katawan. "Yes, sweetheart?" he asked as he planted soft kisses on both of her already exposed chest. Ngayon lang din niya napagtuunan ng pansin na pareho silang walang saplot ni Xandro sa ilalim ng comforter. "I love you so much." She just sounded pleasurably when he broke her in just the sprung of the moment. Hindi na siya makahuma lalo na at nagugustuhan niya ang kagaspangan nito sa kama once in a while. Inabot nito ang magkabila niyang kamay at ipininid sa kanyang ulunan, kasabay ng walang kapaguran nitong paglambing sa kanya. And aircon in their room could give them chill but couldn't surpass the warmth between them. Their eyes locked. Bella could see the intensity of Xandro's emotions. His eyes says it all. At bawat halik at haplos nito, ramdam niya ang kaakibat na pagmamahal at respeto sa kanya. No woman could fall for this man, and she's lucky that she had him and he chooses her every time. And now, she's yearning for his touch even more. And all she could do was whisper and loving as he works beside her. Wala itong kapaguran. Mapusok siya nitong hinalikan sa labi kasabay ng pagmamadali sa bawat ginagawa nito sa pagitan ng kanyang mga binti. Ilang beses pa ay sabay nilang narating ang masaganang tagumpay. He convulsed beside of her. Nakasubsob ang mukha nito sa bandang leeg niya at masuyong hinahalik-halikan iyon. "I love you, sweetheart," bulong niya. She felt him stilled. Maya-maya ay nararamdaman niya ang pag-alog ng mga balikat nito at ang pagdaloy ng mainit na likido sa leeg niya. He's crying. Oh, his husband is crying just because she said, "I love you." Tawa siya ng tawa nang ayaw nitong gumalaw sa pagkakayakap sa kanya. Pilit niyang inilalayo ang mukha nito sa kanya so she could get to see his reaction but it won't budge. Sweetheart, I love you so much." She teases him. She heard him groan. Natawa na lang siya. "Kapag hindi ka umalis dyan, aalis na talaga kami ng anak mo. Sige ka." "No! Over my dead body? Total naman, para mo na rin akong pinatay kapag iniwanan mo ako ulit." Sigaw nito. He was standing mightily in front of her with only on his suit. She unintentionally licked her lips while staring. "Don't you dare shout at me, Fajardo." Nainis siya sa bigla nitong pagsigaw. Napatalo nito pabalik sa kama nila. "Oh God! Nabigla lang ako, sweetheart. But really? Mahal mo ako?" Puno ng pag-aasam ang mga mata nito. "Gwapo nga, bingi naman." Tukso niya rito. "So, you find me handsome?" Tukso nito pabalik. Nagkibit-balikat siya. A little." Her face suddenly shifted when she remembered the guy who abducted her. "What happens to him?" she asked, a little bit scared. Nakita niya ang biglang pag-iiba ng anyo ng asawa. She saw the hatred and anger in his eyes that in a moment, she felt afraid of what he can do to that man. Wala na siya. Pasalamat pa siya at biglaan ang kanyang pagkawala. Dahil kung nagkataon na buhay pa ang lalaking yon, ako mismo ang kukuha noon para sa kanya. Uunahan ko na si kamatayan sa pagsundo sa kanya. "Xandro!" Humigpit ang hawak niya sa braso nito. He'd livid. Mabuti na lang at wala na ang lalaki na yon. Ayaw naman niyang mabahira ng dugo ang kamay ng asawa ng dahil sa kanya. At isa pa, his hand saves lives kaya mananatili iyon hanggang nabubuhay siya.
Hinawakan niya ang kamay nito at dinala sa kanyang pisngi. Nagulat marahil ito sa ginawa niya base na rin sa reaksyon ng mga mata nito. Your hands saves lives. At ayoko mabahiran na dugo ng lalaki na yun ang mga kamay mo, sweetheart. Naririnig mo ba ako? Marahan itong tumango. Now, could you please wear something decent and cook breakfast for us? Or, would you mind if I help you? Help me from what? He wiggled his eyebrow. Getting something to wear? Or helping me cook? Magluto ka na lang kaya ng walang suot. I don't mind having you around. She teases him even more. Namilog ang mga mata nito. I didn't know that my wife has this kinky side. Oh, on her. Huh? Pasalamat ka. Alam kong gutom ka na. Base dyan sa pag-aalboroto ng tiyan mo. Dahil kung hindi, I'll tell you that you can't walk for days after we made love every now and then. You know me? I have lots of stamina when it comes to you. Tche! Maligo ka na nga. Dami mong alam. Inirapan niya ito. Bahagya itong dumukwang at hinalikan siya sa labi. I love you, he murmured. I know. Napasimangot ito sa sagot niya. Tawa siya ng tawa. Sweetheart, tawag nito sa kanya. I love you so much, Zandro Fajardo. Bigla niyang sabi. Nakita niyang tumalikod agad ito. His face looks like a red tomato. Kinikilig ang loko. Dinaig pa ang teenager. My husband is blushing. Tudyo na rito. He just hisses at her. Agad naman niya itong sinundan sa shower room upang doon ito asarin at kulitin. But she regretted it. Dahil hindi lang asara na nangyari sa loob. She just willingly obliged whatever he wants to do with her. Later, only her sound and Xandro groans filled the bathroom. Latang-lata tuloy siya habang nag-aabang sa pagluluto nito. She insisted on helping him ngunit ayaw nito. Nakatunganga lang tuloy siya rito. Panay naman ang sulyap nito sa kanya na kung minsan ay kumikindat pa. She just rolled her eyes on him. Gutom na ako. A little more, sweetheart. Lumapit ito sa kanya. Hinalikan siya sa noo. She find it sweet. Can I borrow your phone? Tanong niya dito. Naalala niyang itinapon ng lalaki na yon ang kanyang cellphone noong sapilitan siya nitong kuhanin. She needs to call someone. Ngumuso ito sa gawing gilid niya. Agad niya iyong kinuha at tinawagan si bakla. Makikita kasi sila noong oras na dukutin siya. May kailangan silang pag-usapan ito. Nakailang ring muna iyon bago ito sumagot. Hindi na siya nakapagsalita pagkatapos siya magpakilala. Sunod-sunod ang mga tanong nito. She rolled her eyes. Pinatay niya ang tawag kahit na nagsasalita pa ito. Naririndi siya sa boses nito. Ite-text na lang niya ang pakay dito. Kasabay ng pagpapadala ng mensahe kay bakla ay ang paglapit ni Xandro sa kanya. Nakaumang ang isang kutsara sa bibig niya na may lamang pagkain. She opened her mouth abruptly. Gutom na talaga siya. Aren't you going to the hospital today? No. After what happened yesterday? Sa tingin mo, iiwanan kitang mag-isa dito? Kung pwede nga lang na itali kita sa baywang ko, ginawa ko na. Kinuha niya ang kutsarang pinangsubo nito sa kanya at ito naman ang sinubuan niya. You know, you can't do that. I know, but promise me that you'll take good care of yourself more. Paano na kami ni Jared if something bad happens to you again? Mang Pedring will be your guide again. Don't try to escape again, huh? Amusement was in his eyes. Naaalala pa din ito ang ilang ulit niyang pagtakas kay Mang Pedring noon. I hired some bodyguards to look after you and Jared. Don't worry, you wouldn't notice them, sweetheart. It's fine with me. Basta safe tayong lahat. Lalo na ngayong mapapadalas ang pag-alis ko ng bahay. I'll be busy next week for my comeback concert. Be safe, okay? Kinagap nito ang kanyang kamay at dinala sa labi nito. I will. Mabuti na lang at hindi na naman umandar ang kamanya ka ng asawa dahil makalipas ang ilang minuto habang nasa living room sila at nagpapahinga. Nag-umpisang dumating ang kanilang bisita. She just laughed when she heard him groaned. Mabuti na lang at dumating na ang mga ito. Malilibre siya sa kamanya ka nito kahit saglit lang. Mabuti na lang at nakapagpahinga siya ng ilang araw bago niya inumpisahan ang preparasyon hinggil sa nalalapit niyang concert. The following week was hellish. Kaliwat kanan ng ginawa niyang promotions kasabay ng araw-araw na paghahanda.
Good thing that her husband was very supportive. Lahat ng pagod at puyat ay nawawala kapag kasama niya ito. Palagi nitong inaalala ang kapakanan niya. Napapangiti na lang siya kapag bigla na lang itong sumusulpot sa tabi niya. Katulad na lang ngayon, nakaupo lang ito sa isang sulok habang nakabantay sa kanya. Literal na nakabantay dahil hindi na yata nito siya hiniwalayan ang tingin. Napapailing na lang siya. Pati tuloy ang mga tao sa paligid nila ay palagi siyang inaasar. She saw him got up matapos ang final rehearsal nila. Tomorrow would be the greatest show she could give to those who love and support her. Agad nitong hinapit ang baywang niya at siniil ng halik ang kanyang labi. Just like before, she always finds comfort around him. Halos mapugto ang hininga niya nang pakawalan nito ang kanyang labi. Masuyo niya itong tinampal sa braso. Sandro naman nakakahiya kaya, ang daming tao oh. Natawa lang ang loko. I just want them to know what I own. And I own you already. Baka akala mo, hindi ko alam na madami ka pa ring admirers and suitors. Kahit pa alam nilang asawa na kita. Could they just vanish and leave us alone? Napangiti siya. You own me? Yeah, just like you own me. I branded you mine years ago, diba? Tukso nito sa kanya. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ay alam niyang pulang-pula iyon. Ipinapaalala pa talaga nito sa kanya ang kalokohan nito ng gabing yon. Bastos ka talaga? Only to you, sweetheart. Only to you. Kindat nito sa kanya. Ginagap nito ang kamay niya. Uwi na tayo. Nang mabastos na kita sa bahay. Ramdam niyang nagtuyuan ang mga balahibo niya nang bumulong ito sa kanya. What do you prefer? Prefer what? Utal niyang tanong. Kung paano kita babastusin sa bahay? Patanong nitong sagot. Let's make the most out of our time lalo na't wala ang anak mo. Mukas pa ang dating nila galing Singapore. Pasaway ka talaga? But she could feel the hot atmosphere around them. Kahit sa sasakyan pa lang ay ramdam na niya ang pagigigil ng asawa habang hawak ang kanyang kamay. Paminsan-minsan itong hinihimas ang kanyang binti, kaya naiintindihan niya kung bakit pagkapasok pa lang nila ng bahay ay agad na itong umariba. Mabuti na lang at wala silang regular na kasama sa bahay kaya nagagawa nito ang lahat sa kanya. They almost made love on every part of the house, sa salaman o kusina. Kahit minsan ay sa garahe nang bigla na lang siya nitong pangkuin at ipaupo sa hood ng isa sa mga sasakyan nito. And right there, ginawa nila ang maglaro. Napabulong siya nang halikan nito ang leeg niya. Nagulat naman ito nang tampalin niya sa braso. What? Tanong nito. His hands roam on her body. Don't leave marks on my neck, Zandi. I have a concert tomorrow at ayokong magreklamo na naman sa bakla kung paano itatago ang mga marka mo. Umiling ito. I won't, sweetheart. Duda siya sa sinabi nito. Pinaningkitan niya ito ng mata. Kilala kita. Hindi nga. Pwede naman kitang lagyan sa ibang parte, di ba? He cupped her already exposed chest. Dito na lang? Bilis talaga nito. Natawa siya sa itsura ng asawa nang bigla siyang tumalon sa papunta dito. Agad niyang ipinulupot ang paa sa magkabilang gilid nito. His knees wobbled a little. Mahina ang tuhod, bulong niya. His eyes got darker than usual. Pasalamat ka, dahil may concert ka bukas. Dahil kung wala, I'll render you unable to walk for a couple of days. Hindi na siya umimik pa. Siya na ang unang gumawa ng hakbang at sinapon niya ang magkabilang pisngi ng asawa at tinalikan nito. She heard him groan when she slid her tongue inside his mouth. He was about to do the same pero bahagya siyang lumayo dito at tinukso-tukso ang labi nito. She kissed him then bite his lower lip but not enough to hurt him. His eyes became dilated nang bumaba ang halik niya sa leeg nito at marahan iyong inamoy-amoy. Baka akala nito, ito lang ang may kakayahan na maglaro sa kanya. Napangiti ito nang itulak niya sa sofa. Hihilahin sana siya nito papunta dito ngunit umiling sila. It's my time, my dear husband. Kasabay noon ay ang pagkandong niya rito. Dumi pa ito sa sofa. Masuyong nakatingin sa kanya. I'm yours for the taking, my lovely wife. Tawang-tawa siya. Yeah, you are mine as I am yours. But right now,
I'll do all the commands and you'll just follow. Dahil kung hindi mo masusunod ang mga rules ko, mabuti ngayon pa lang ay itigil na natin to. She licked his earlobe. Isang mahabang paghinga ang kumawala dito. Naging sunod-sunuran nga ito sa kanya. He just sits there like a mighty king while she does the thing. Napamulagat ito na bigla niyang haklitin ang suot nitong damit at basta na lang niyang itinapon iyon sa tabi. Magsasalita sana ito ngunit umiling siya. Ramdam niya ang panginginig ng laman nito dahil sa antisipasyon sa susunod niyang gagawin. She kisses him from his neck down to his abdomen. Those lean muscles hardened even more as she started licking them. Her hands were unbuckling his belt already. May pagmamadali roon. Napasinghap siya na makita ito. Napalunok siya. "Got scared, wifey?" Abot ang hiningang tanong ni Xandro. Hindi na siya sumagot. Bagkus marahang hinawakan ang katawan nito pagkatapos ay dahan-dahan itong hinaplos. Xandro couldn't contain the emotions he has right now. Puno ng pananabik ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Nakakapanginig ng laman ng mga eksenang nasa kanyang harapan. Kung siya lang ang masusunod, kanina pa niya naangkin ng asawa. God! Parang sasabog na siya sa galit na kanyang nararamdaman. Nakakabaliw. Ninanamnam niya ang kaginhawaang nadarama habang nakapikit. Humigpit ang kapit niya sa sofa nang maramdaman ng asawa niya. Hindi niya napigilang magmura dahil sa ginagawa nito. Nakakahibang ang ginagawa nito sa kanya. "I can't do it anymore, sweetheart." Umalis siya sa pagkakaupo sa sofa at ang asawa naman ang pinagharoon. Napaawang ang labi nito nang hilahin niya ito sa paa hanggang sa bandang pangupo nito ay nasa dulo ng sofa at bahagyang nakahangat pa iyon. "Bakit ang ganda mo?" Hawak niya magkabila nitong kita habang walang tigil sa ginagawa. Hindi naman magkaintindihan si Bella kung saan ipapaling ang ulo o kung saan kakapit. Dahil sa init na lumulukob sa buo niyang pagkatao, nahihibang na talaga siya. Kahit kailan naman ay hindi siya binigo ni Xandro pagdating sa ganitong aspeto. Siya na nga lang itong sumusuko dahil sa kahiligan nito. Napabulong siya nang halikan siya sa labi ng asawa bago siya hinapit nito at binuhat papunta sa kitchen. Mukhang alam na niya kung ano ang binabalak nito. Kaya pala pinatanggal nito lahat na nakapatong doon. Naramdaman niya na lang ang paglapat ng kanyang likuran doon. Naging maingat lang ito nang ilapag siya roon, but the moment he laid her down there, he already started making her sound all throughout. Walang humpay ito nagtrabaho sa harapan niya, lalo na at tamang-tama lang ang taas ng kinalalagyan nila. "I just can't get enough of you, asawa ko," sambit ni Xandro. All Bella could do was tighten her grip on the counter dahil alam niyang hindi niya mapipigilan ang asawa sa ginagawa nito. At wala rin naman siyang balak patigilin yon. Just how she likes it. Both of them scream with happiness when they reach eternity. Agad naman siyang binuhat ni Xandro patungo sa banyo nila kung saan nakahanda palagi ang pampaligo after they made love. Alam na nito ang gusto niya pagkatapos. "I love you." Usal niya sa bandang tainga nito. "I love you more, sweetheart." "Want me to take you a bath?" "Ligo lang?" She teased him. "That and more, sweetheart. We just started, huh?" Alam niyang malabong tantanan siya nito. Gusto rin naman niya.